So na-checkmate sina Senator Tito Soto at Ping Lacson ni Senator Amy Marcos sa pamamagitan ng video presentation na ibinulgar ni Senator Amy Marcos patungkol sa CONAS, sa Chacha at sa term extension na kanilang binabalak. Abay kapwa naglaglagan ang dalawang senador na si Soto at si Lacson dahil nga wala sa script. Heto yung pag-amin mismo ni Senator Ping Lacson. Panoorin natin. My name was mentioned by the distinguished minority leader, and I confirm that I witnessed a portion of their conversation. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same area, and nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, "Ops, mali pala. Ano bang ginagawa niyo rito?" So ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at the time. He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably, ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source. Because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, narinig nyo, ha? Congressmen, inamin na niya. Rodito Albano would be there, ex-congressman Suplico, and several others. So, ako naman, walang, wala naman seryoso sa pag-usapan. So, I shared, sabi ko, walang seryoso. Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yun, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. No. And I also confirm the manifestations of several of my colleagues in the minority na never naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had in different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Ang galing mong palusot. Wala po kami ibang usapan na kaya kami magpaplano na mag-take over sa Senate leadership para sa CONAS. Never. I confirm their earlier statements, Madam President. So, kanina nabanggit ni Minority Leader Tito Soto na ang unang press statement ng ating distinguished Senator from Ilocos Norte, kaya raw babaguhin yung age of qualification. Itataas daw from 40 to 50 para ma-disqualify si VP Sara kasi hindi pa siya mag-50 in 2028. Baligtad po ngayon ang sinasabi. At baligtad doon sa katotohanan, dalang narinig ko usapan nila, ibababa yung age ng mga senador, hindi po si Presidente. Yes. Mga senatorial candidates, ibababa from 40 to 35. Nagbiro pa nga ako, ng Presidente, nagbiro pa nga ako, sabi ko, partner, para ba kay Vico Soto yan? Nagbiro pa, in jest, of course, Mr. President. Madam President. Yun po yung takbo ng usapan. So, paano nabuo yung istorya? Nakatakot-takot pa yung mga video. Wala pong katotohanan. Kaya nung na-interview po ako ng media, sabi ko, outright lies, flat lies. Kasi hindi po totoo na napag-usapan doon na itaas yung edad, yung qualifying age, pagtapo ng Presidente sa Vice Presidente from 40 to 50 para ma-disqualify. Nothing could be farther from the truth, Madam President. So, with that, I support the motion of the former Senate President, former Majority Leader nabukain ka lang na to strike off the record yung mga portions na offensive sa mga kapwa natin senador, Mr. Yeah, minus the whole video. I support that motion, Madam President. Thank you, Senator Lacson. Inamin na niya mismo, narinig ninyo na siya ang source ng isang political analyst na si Lito Banayo. Same ng sinasabi ni Senator Amy Marcos. Sa papaano na nagbibiro lamang kayo sa inyong mga napag-uusapan at bakit doon kayo sa Soler? Ang tanong, anong pinagmitingan ninyo? Ang katotohanan,
Ayan na nga, sumambulat na yung katotohanan sa inyo, Pinky. At heto naman yung video ni Senator Tito Soto na hindi alam kung ano ang kanyang ipapalusot. Panoorin natin ito. As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had a board meeting. At tapos sabi ko, tama-tama, nagkamali siya ng pasok. Ay? Andun lang kami. Well, Nagkamali ng actually, it's not pasok. a room. It's just the VIP area that's open, very open. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa nyo rito? Nagkamali ako ng pasok. VIP tapos open? Kwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. We were joking, pero yung palasot mo, ang sabi mo, VIP room, pero open. Meron bang ganun? VIP tapos open? Kaya nga napakomento itong si Senator Amy Marcos. Ang sabi niya, masaya akong inamin nila ang meeting. Sana balang araw, may iba pa silang aminin. Ay, parang malaman to O ayan, nahuli kayo sa inyong sariling bitag. Bakit nyo kasi ipapa-remove yung video presentation ni Senator Amy Marcos? Na kung tutuusin nga, nagkatugma-tugma yung sinasabi ni Senator Amy Marcos ni Lito Banayo na isang political analyst. Patungkol niya sa term extension, sa CONAS, sa Chacha. O baka naman daw sabi ni Manang Amy, baka naman daw maamin na ninyo ang maleta. Dahil ngayong inamin na mismo ni Senator Lacson, ni Pinky, na sinabi niya ang lahat ng ito kay Lito Banayo. Na ang sabi ni Lito Banayo ay babaguhin ang konstitusyon, ang CONAS, ang term extension. Abay, magsisinungaling ba naman si Lito Banayo? Kung gayon na pinabubulaan na ninyo ang sinabi ni Lito Banayo, abay kasuhan ninyo si Lito Banayo. Kung hindi nyo kakasuhan si Lito Banayo, ay di totoo. Totoo ang mga ibinilgar niya na ayaw nyo lang malaman ng taong bayan. Kaya ngayon, pinabubura ninyo yung video ni Senator Amy Marcos. Ngayon, sigurado mag-aaway-away na itong si Tuta Soto at si Lacson. Akala nyo kasi, magtatagumpay kayo sa inyong mga plano na baguhin ang konstitusyon. I-extend ng inyong termino. Baka naman naaalala mo, Pinky, tinanong ka ni Ted Filon kung mayroon kang nalalaman sa pag-uusap ni Senator Tito Soto at ni Bogie D ng Speaker of the House. Sabi mo wala kang nalalaman. Pero ngayon, sa plenaryo, umamin ka. Umamin ka na sinabi mo kay Lito Banayo at nagkaroon talaga ng pagmi-meeting. Umamin ka na Wala na. Nahulog ka sa bitag. At saka nakakatawa VIP, tapos open, tapos biglang naligaw si Lacson. Parang coincidence. Tapos pumunta ka lang sa Soler para makapagbiruan. Di ba ang logic? Grabe kumuha sila ng private room sa loob para lang magbiruan. Abay, napakagaling. Baka naman ang pinambayad sa private room na yan pera pa ng taong bayan. Ang galing naman. Kumuha ng private room para makapagbiruan. Sa dami ng functions rooms sa Soler. Abay, doon pa talaga siya pumasok sa room nila Soto. Napaka-unbelievable. Ginawa pang bobo ang mga Pilipino. Ay hindi na maniniwala sa inyong taong bayan. Nahuli na kayo sa inyong kasinungalingan. Kaya ngayon, panindigan ninyo nangako kayo na magkakaroon ng eleksyon sa 2028 at walang term extension. Kaya ng inyong napagkasunduan na alisin ang video na yon na Senator Amy Marcos. Sana'y tumupad kayo. Ano ang inyong opinyon? Natawa rin ba kayo sa palusot ni Soto at ni Lacson? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.